Si Sir L, si Senator Ping Lacson. Senator Ping, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Ay, Lakay Deo, Mayor. Yes, sir. The best mayor that pinili Ilocos never had. Si Sir L, magandang umaga. Good morning, Senator Ping, sir. Teka muna, Senator Ping, bakit wala kayo sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon? Hinintay namin kayong magtanong doon. Kasi napasabay doon sa DBCC, yung unang hearing ng Committee on Finance. Sa akin, parehong importante yon. Opo. Pero yun nga, hindi naman pwede maghati. So nag-uusap na lang kami ni Tito Sen. Doon siya sa Blue Ribbon, ako doon sa DBCC. Binahagi ko na lang sa kanya yung mga ibang information. At siya rin, nag-share na lang kami ng information para mahati namin yung pag-attend namin sa mga pagdinig. Ayan nga, kare-report lamang Senator Ping ni Raymond Paasa yung interpellation ni Senator Win Gatchalian kahapon na-discover niyo pala na mismo ang presidente na-discover na may insertion pa rin sa NEP sa budget for 2026, Senator Ping. Alam niyo na po ba ito? Totoo. Alam mo, pinakita sa akin ni Chairman Win Gatchalian. Opo. Yung tinatawag kong distinct, yung pare-pareho exact amounts pero magkakaibang proyekto. Malinaw na sa National Expenditure Program pa lamang nakapagsingit na yung mga legislators, yung ilan, Wow. Kaya ang bilang ko nga, binibilang ko yung WAMI. Parang hindi ito isang WAMI, double WAMI, triple WAMI, quadruple na eh. Wow, grabe. Kasi sa NEP nakasingit. Pagdating sa House, magsisingit. Pagdating sa Senate, magsisingit. Pagdating sa BICAM, magsisingit. So, quadruple WAMI ito. Wow. Oho. Ang laki niya na, Senator Ping. Ayan. Marami. Oho. Alam mo, pinakita ni Senator Gatchalian? Opo. Puro 100 million. Napakahaba na listahan. Ang masama, walang stationing. Hindi mo ma-identify kung saan lugar. Nakalagay lang yung lugar, siyempre. Pero hindi mo alam yung from what point to what point. Pero ang pinakita niya, siya nakadiscover nito eh. 100 million each, tapos may nakita pa kaming tigwa 120 million. Wow. Saka nakakita ng proyekto na sabihin natin, round figure, puro 100 million. Singit na, alam mo, ang nangyayaring kalakaran na Deo, Mr. L. Opo. Yung ang culprit talaga rito, yung collusion ng DPWH, kasama na yung mga congressmen, at saka senador, ilang senador. Kasi sa NEP pa lang, nag-o-open na sila, mag-insert na kayo rito. So, alam mo, wala pa sa Kongreso, may parang nakikialam na. Kasi alam mo, 4 yung phases ng budget process eh. Preparation phase, executive yan. Authorization phase, and yung legislation. So, Kongreso yan. Yung implementation phase, yun na yung, or execution phase, yun na yung balik sa executive. Pagkatapos, yung accountability. Balik sa Kongreso yung oversight at saka yung COA para sa pag-audit. Pero isipin mo, sa preparation phase pa lang, nakikialam na yung legislation, which is not, hindi naman po pwede yun. Although, walang aamin kasi wala naman record yan eh. Pero maliwanag, sa nakita ng Pangulo, nakita ng DBM, paano lumusot ito sa budget call? Ang budget call nagsisimula Enero. Natatapos yan siguro mga Marso, Abril. Para na sa ganon, naka-ready yung NEP na i-submit within 30 days after na SONA. So, paano lumusot ito sa hinaba-haba ng budget call, yung period? Paano lumusot yung katakot-takot na sessions? At ngayon lang nakita. Magkano, Senator Ping, yung na-insert na budget for a flood control project ulit? Hindi namin sigurado kung flood control. Pero mahaba, ang haba ng listahan, billion sigurado. So ang ibig sabihin nito, may plano na namang maging ghost project kung ito man ay flood control o other infra projects. Kasi walang stationing. Mahirap hanapin yun. Kasi anong ibig sabihin, sir, yung walang stationing? Yung stationing meaning from, halimbawa, kalsada. From kilometer watt to kilometer, yung kilometer reading. At least maliliwanagan mo, madaling i-pinpoint. Pero kung wala stationing, hindi naka-indicate kung halimbawa, kilometer 10 to kilometer 20. Yung nga ganon. Tapos meron siyempre barangay, lugar sa barangay, at merong description ng bayan.
Pero kung walang stationing, wala itong kilometer reading, di ba may mga poste tayo ng kilometro? Opo, aha. Na mababasa mo, 263. Kasi ang number 1 dyan o 0, luneta. Ayan, yung nga. Yung oo. reference, oo, di ba? Pag lumalayo ka, lumalaki yung Pataas. numero. Oo. Yun ang station. Ito wala. So, ang ngayon sa BBCC continuation, tatanungin ko yung DBM, policy question din ito. Ano magandang gawin sa area ng legislation? Tulungan nila kami na mag-identify kung saan namin i-realign kasi mag-aamin kami ng NEP. No? Opo. Papatulong na kami sa kanila para naman parang in conformity do sa direction ng national government, ng executive branch. Saan namin pwedeng dalhin? Kasi ang plano namin ni Senator Gatchalian is tanggalin yung malabong description do sa o ng items do sa NEP. Kasi talagang hindi mo mahirap talaga. Ang plano doon, siguro yung iba doon, gogos talaga eh. Kasi hindi mo ma-identify eh. Ganun ba? Oo nga, ano. Pero ang tanong, Senator Ping. Hindi, pwede pang maremedyohan kasi hindi pa naman daa eh. Opo. Ang legislation, yung tinatawag na authorization phase, nasa Kongreso yon. So pwede namin i-amend yun. Oo. Pero hindi namin, kasi pag pinabaya naman natin sa Kongreso yon, kung saan naman mapupunta yun. Kanya-kanya na namang insertion. So mas maganda, hiling ako mamaya kung pwedeng mag-schedule kami ng executive session. Ayan. Kasama si Secretary Vince Dizon para na sa gano'n, mai-guide din kami saan nyo gustong dalhin ito. I-realign namin ito, mag-aamin kami. I-realign namin doon sa medyo sa tingin namin naayon doon sa direction, doon sa tinatawag na yung Philippine Development Plan, yung medium term, doon namin dadalhin. Pero Senator Hindi man Ping. under the guidance, pero at least kami. Aha. Pero maski paano tulungan kami kung saan namin na kasi ang plano talaga nagkasundo na kami ni Senator Gatchalian eh. Tatanggalan namin lahat yun eh. Pero Senator Ping. Malabo eh. Kahit natatanggalin po, pwede bang malaman matre Senator Ping kung sino ang congressman na proponent ng mga ito? Dapat tanungin namin yun o sasabihin namin sa DBM, sa Malacanang, tanungin nyo yung DPWH. Kasi alam nila yan. At ako may suspecha ko kung sino sa DPWH kasi si Senator Soto, naalok yan eh. Pagka panalo namin itong 2025, na ibahagi niya sa akin, tinawagan yung staff niya ng taga DPWH. Ito ko naman kung sino yung tumawag eh. O sabihin mo kay Tito Sen, magsingit na dito siya sa NEP. Sabi ni Senator Soto, ayoko, ba't ako magsisingit yan? Grabe kakapal, talaga ano? ang lupit ano. Pero Senator Ping sir, paano kaya ito? Kasi kung babantayan na lang natin every maglalabas ng pondo, babantayan. Paano kung walang nagbabantay? Anong mangyari? Ano po kayang pwede maging reforma para tuluyang matigil, mapigilan yung mga ganitong klase ng anomalya na hindi pa nga nilalabas yung pera, may corruption na? Marami nag-aabang sa magiging result ng investigation ng Independent Commission na i-create na ng Pangulo. May announcement pa rito eh. Ayaw nga po. At yung composition, sana talagang to the hilt, ang gagawing extensive, comprehensive para matukoy at magpala ng kaso. Kasi sa akin, bilang, alam mo, galing ako sa law enforcement, yung certainty of punishment, napaka-importante. Kasi pag wala nakikitang napaparusahan, yung logical conclusion na tinatawag natin, wala eh. Mag-encourage pa yun doon sa mga nagmamasid eh. Sabihin nila, lumulusot naman, tayo na rin. So, ayan, nabalita po na si Mayor Benji Magalong, sir, ang isa po sa mga magiging member dito sa Independent Commission na i-create ng Pangulong Marcos. Sa palagay nyo, makadagdag ito ng credibility dahil andyan po ang Mayor Magalong? Even better kasi sagana siya sa information, may mga ebidensya na siyang sinasabi na pwede niya magamit kung matutuloy siya maging miyembro ng Independent Commission. So magandang development. Kung maski miyembro lang siya doon, ang narinig ko nag-iusapan, hindi naman siya magre-resign as mayor kasi ng isang concern niya. Nahiya siya sa kanyang mga constituents kung iiwanan niya. So mukhang may kasunduan na bilang miyembro ng commission, hindi naman siya kailangan mag-resign. After all, pareho namang under the executive branch eh. Opo. At saka ad hoc naman itong
itong Independent Commission eh. Ayan, oh. So, mabutit na andyan pa yan. At least may katulong na kayo, Senator Gatchalian, na bubusisi dito sa mga insertion sa budget, Senator Ping. So, sila ay dadaan sa butas ng karayom ngayon. Nagulat nga ako nung pinakita niya sa akin yung iPad niya yung nilalaman nung mga distinct, yung tinatawag kong distinct. Ang haba-haba nung listahan, puro 100 million. Wow. Tapos pag tinignan mo yung description ng item, ang labo. Hindi mo talaga matutukoy. Sabi niya, tingnan mo naman ito sa ting, paano natin matutukoy? Walang stationing. O ano? Sabi ko, kunin natin yan. Kaya pala, Senator Ping, sir, yung mga netizens sinasabi nila, buti pa pag nagpa-maintenance ka ng sasakyan, naka-itemized. Ito, hindi mo alam kung anong nangyari. Gulo-gulo din. Oo, magulo. Kasi yung ginugulo eh. Masama talaga yung tension. Alam mo, yung budget call, kung nagsimula itong Enero, natapos ng mga Marso, Abril, wala pa itong, hindi pa pupuputok ito, wala pa si Prising, si Dante, si Emong. So hindi pa puputok ito. So kala nila, business as usual. So yun, ang kalakaran, sa net pa lang nakapag-insert. Nakita na rin ito ni DBM Secretary Amina, pinakita niya kay Pangulo at galit na galit nga raw yung Pangulo. Talagang sabi niya, paano sila nakapagsingit dito? Net, ito atin to eh. Kasi ang net is what we refer to as the President's budget. Paano nakasingit yung mga mababatas dun? Alam mo, pagka yung nangyari kasi, Congress has been invaded by contractors. And yung mga congressmen has also invaded the construction business. Kapatay talaga yung mga Pilipino. Official ka, nagnegosyo ka pa. Grabe. Ayan. At speaking of contractor, sir, teka muna sir, bago tayo mapunta ng PICAB, natukoy po ba kung sa Metro Manila ba yung mga project na yan o hindi? Yung in-insert na pare-pareho. Anong sabi po ni Senator Win? Hindi naman Metro Manila. Hindi natuklasan pa nga, di ba, sina Deputy Speaker Ronnie Puno, sinasabi nila, sa listahan nila, completed na, bakit nandiyan na naman sa net? O di gogos na naman. Wala talaga alam mo, wala nang kabusugan. Insatiable ang tawag natin doon, di ba? Wala na wala nang patumangga. Para bang wala nang konsensya talaga yung mga gumagawa niyan. Ayan, kaya dapat Senator Ping pwede ba ipagbawal na rin ang pork barrel? Matagal ng bawal 2014 pa yata. Bawal na, pinaikutan pa Nang pinaikutan yung pork barrel, yung dineclare ng Korte Suprema na ang constitutional, mabuti pa nung araw, bilang na bilang, yung senador 200 million, yung congressman 70 million. Aba, nung pinagbawal, ginawa ang constitutional, bilyunan ng usapan. Mas lumaki. Pinalitan na ng pangalan. Anyway, Senator Ping, ang PICAB, ayan, na-discover din kahapon sa hearing na may mga members pala dyan na contractor din, Senator Ping. Di ba na-mention nyo ito sa inyong privilege speech? Sa interpellation. Sa interpellation. Opo. Kasi dalawang board members, alam mo yung isa, si Escalante, no? Opo. Nananatiran pa. Sinabi niya, under do sa batas na nag-create ng PICAB, yung RA 4566. Sabi, kaya daw nananatili sa kontraktor. Alam mo, pinasa yung law na yon 1965. Opo. Paano naman yung 6713, pinasa ng 1989? Yung Code of Conduct and Ethical Standards, may parusa yun. Kasi ang nakalagay doon sa 6713, although tama yung sinabi niya, na ang qualification para maging PICAB director, kailangan contractor ka. Pero sinasabi naman doon sa bagong batas, na siyempre, yun ang panibago, later law yun sinasabi doon, within 30 days, mag-divest ka. Alam mo, parang ano bang qualification para maging judge? Di ba dapat abogado ka? Opo. Pwede bang judge ka na, nagpa-practice ka pa ng law? Pwede bang judge ka na, may law firm ka pa? Ganun lang yon yung analogy. So kung susundin mo yung kanyang pangatwiran, si Director Escalante, medyo pilipit kasi tama yung qualification, pero sinasabi rin ng kabilang batas, alam mo, parusa doon up to 5 years ng imprisonment Wow. Yung violation na hindi ka nag-divest kasi
ano yun, maliwanag doon na within 30 days mag-divest ka. Kung ikaw ay may-ari ng isang firm, lalo pa nga regulatory body yung papasukan mo, may conflict of interest na maliwanag, kailangan i-give up mo yung isa, hindi pwede pareho ka. Natuklasan nga namin, pinakita ko nga nung sa interpellation ni Tito Sen, na magkasabay habang director, meron din naman isang kontratang pinirmahan with DPWH. So, ikaw nag-accredit, ikaw nag-renew ng license. Pagkatapos, ikaw naman nag-a-apply ka, nagbibid ka para makakuha ng kontrata. Ano ibig sabihin nun? Lokohan, ano? Conflict of interest, Ayan na, Senator Ping, dun sa contractor, ayan na, yung na-mention mo sa privilege speech, si Wawaw. Ayan na, nandun na kahapon at hindi masagot ni Arevalo yung kung nagkaroon siya ng GOSA project, Senator Ping, sir. So, ano ang dapat dito kay Mr. Engineer Arevalo? Kailangan ng kung hindi makuha sa kanya yung information, mangalap talaga ng independent information para mapabulanan yung kanyang, although hindi naman din niya pinabulanan puro siya right against self-incrimination, which is actually his right, hindi naman siya mapipilit na magsalita na mag-incriminate sa sarili niya. Ang balita ko pa, Lakay, yes, sir. Sister El, hindi talaga, parang tinulak lang siya doon, parang dami. Ganun ba? Parang binabalidate pa namin, pero may nagbigay sa akin information, yung pangalan mismo ng may-ari, ito raw nakaharap doon, parang, ikaw nang mag-appear dyan, saluhin mo na lang muna lahat. Ito, pagka na-validate ito, ibabagay ko na rin sa inyo o kaya sa Senado pag-iimbestiga. District engineer nga ba ang may-ari ng Wawaw? Yun nga Kasi, yan talaga yung maraming ghost project talaga yan, di ba, sa privilege speech. Ito yung isa dyan, yung nung una, hindi nakita-kita ng aking teams dahil tinatakpan ng panibagong proyekto. Yung una, yung project ng Wawaw nakaraang taon, tapos yung sumunod na taon dinagdagan ng pumping station para matapat. Isipin mo kung nakalusot yun, nagawa na yung bagong proyekto, natakpan na yung ghost project, hindi mo na makita kasi nagawa na nagawa na ulit, na pinayaran ulit. Ang galing at saka hindi magaling Deo, masama. Masama. Magaling sa kalokohan, sir. Magaling sa kalokohan. Anyway, Lakay, yes, sir. Sister El, andito na ako sa Senate. Okay, sir. Okay, sige po, sir. Okay po. Maraming salamat, Senator Ping, sir. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Thank you. Ingat. Mahabigan na Senator Ping Lacson.